stabilizing agent. Okay. Now, ma'am, para saan to? Para saan to? Para saan ang mood stabilizing agent? Para ito sa, ang ginagawa nila is to minimize. Minimize nila yung, wait lang. Minimize their high and lows. Minimize high or lows. Ngayon, ma'am, specifically, kung sila ay nag-minimize ng high and lows, ano din, specifically, para saan din tong mga to, ma'am? Pwede ba to sa mga depressed patient? No. Pwede ba to sa mga manic patient? Yes. Pwede to sa inyong mga manic patients in your bipolar disorders. Now, ma'am, ano yung epekto ni mood stabilizing agent to your GABA? Pinapa-increase ba niya or pinapa-decrease? Huwag kakalimutan, si mood stabilizing agent, pinapataas niya si GABA, knowing that GABA is your major inhibitory neurotransmitter. Now, ma'am, what is the best example of your mood stabilizing agent? We have your lithium, guys. Lithium. Ma'am, paano nga kapag walang available na lithium? Anong gagawin? Anong ipapalit natin? We can use your anticonvulsant. We can use your anticonvulsant kapag hindi available or kapag walang lithium. Now, what are the medications na considered as your anticonvulsant? What are the medications na considered as your anticonvulsant? We have your what? Carbamazepine. Carbamazepine. Ano pa, ma'am? Your valproic acid. Your valproic acid. This is the most common, I guess. This is the most common anticonvulsant. What else? Gabapentin. Ano pa? Lamotrigine. Ano pa? Clonazepam. So, huwag kakalimutan, these medications are your anticonvulsant. These are your anticonvulsant, and one medication that is considered as your mood stabilizing agent is your so-called lithium. Ngayon, pag walang lithium na available, you can have your anticonvulsant as your yung substitute ng lithium mo. Ngayon, let's discuss the lithium, guys. Your lithium, madami din to sa exam noon. Ang lithium, madami din sa exam. Ngayon, ang lithium, pwede ba siya for capsule? Pwede ba ang lithium? Pwede ba siya in a form of your capsule? Yes. Ano pa, ma'am? Pwede ba siya liquid? Yes. Ano pa? Pwede ba siya tablet? Yes. Guys, how about parenteral? Pwede pa siyang parenteral? Hindi pwede ang parenteral, guys, Huwag kakalimutan. Hindi siya pwede sa parenteral. Bakit, ma'am? Kasi, kapag tinake mo to parenterally, magkakaroon ng narrow therapeutic range na tinatawag. No to parenteral because of narrow therapeutic range. So, lithium can be in a form of your capsule, can be in a form of your liquid and tablet, pero wala siyang parenteral. Ma'am, then ano ang ginagawa ng inyong lithium? Your lithium, ang ginagawa niya, siya yung nagno-normalize ng reuptake serotonin. Ano pa? Norepi, ano pa? Acetylcholine, ano pa? Dopamine, ano pa? GABA. Litin ko, si lithium, siya yung nagno-normalize ng inyong reuptake serotonin. Ano pa? Norepi.
and your GABA. Oh. Now, anong ginagawa ni lithium, ma'am? Siya nga yung nagno-normalize, diba? Ibig sabihin, ang ginagawa ni lithium, siya yung nagre-regulate ng mood. Siya yung nagre-regulate ng mood. Si lithium yun. Ngayon, ma'am, ano din ang normal level? Normal range for your lithium, we have your, guys, i-memorize to. Normal range ni lithium. Ang normal range ni lithium is, we call it 0.5 to 1.5 mg per liter. But then, guys, ito 0.5 to 1.5. Pero, other books, guys, pwede siya 0.6 to 1.2. Kasi kapag ka 1.5 na, kasi pag more than 1.5 na yan, ibig sabihin kasi magkakaroon na ng lithium toxicity. So, para mas safe, 0.6 to 1.2, at least malayo pa siya sa maximum normal range ng inyong lithium. So, it can be both used. Pwede sila pareho. Ngayon, ma'am, paano to? Paano tong lithium na to? Paano yung monitoring nito? Okay. If your patient is taking lithium, guys, imo-monitor mo yung serum level niya 2 to 3 days. For the first 2 to 3 days, i-monitor mo yung serum level niya. And then after that, pwede mo na siyang i-shift into weekly. After 2 to 3 days of monitoring your patient, pwede mo na siyang i-monitor weekly, every week na, after 2 to 3 days, ha? If your patient is starting to take your lithium, first thing and foremost, monitor the serum level 2 to 3 days muna. And then, kapag beyond 3 days na, kapag okay na, pwede mo na siyang i-monitor every week na. Now, ma'am, paano yung mga factors? What are the factors or the aggravating factors na pwedeng mag-lead into lithium toxicity? What are the aggravating factors na pwedeng mag-risk ng lithium toxicity? First, ito, guys, dehydration. Ano to? Di ba walang tubig, decrease ang fluid intake pag dehydrate. Ngayon, pag dehydration, magkakaroon ba siya or mag-i-increase ba yung risk niya for lithium toxicity? Yes. That is why every time yung pasyente niyo mag-take ng lithium, always encourage them to increase fluid intake. That's why kapag nagtitake ng pasyente niyo ng lithium, always encourage them or always advise them to increase fluid intake para ma-avoid natin ang dehydration na which will lead to lithium toxicity. Okay? Next, what else? Ayan. Kapag din masyadong mababa ang sodium, your salt sa katawan, sodium. Kapag masyadong mababa ang sodium ng katawan mo, it can also increase the risk for your lithium toxicity. Guys, hyponatremia. Masyadong mababa, hyponatremia, it can also increase the risk of your toxicity. Kaya dapat increase din natin ang NA. Dapat increase din natin ang NA. Ngayon, guys, what is the contraindication for your lithium? We have your pregnant. Guys, hindi pwede to sa mga pregnant mothers. Bawal to. Kaya kapag ganyan, before silang nabibigyan ng mga mood stabilizing agent like your lithium, before bigyan ng healthcare professional yung mga yan, pinag-PPT muna sila. Pinag-pregnancy test muna sila. Okay? Now, ngayon, ma'am, kanina ka pa lithium dyan. Lithium toxicity dyan? Ano din ang mga signs natin for your lithium toxicity?
meron tong mga to, kapag present tong mga to, guys, need to notify the doctor na. I-notify nyo na yung doktor kasi possible toxicity na yun. Ngayon, ano tong mga to? Like for example, kapag may severe, pwede pag may nausea and vomiting while taking the lithium. Ano pa? Pag may diarrhea yung pasyente, pag nakaka-experience ng nausea and vomiting plus diarrhea, guys, notify, notify ng doktor kasi possible na lithium toxicity na yan. At risk na siya for lithium toxicity. Ma'am, paano naman kapag ano pa ma'am? Ano pa yung mga signs and symptoms ng lithium toxicity natin? We can also include tremors. Nagtitremors mga pasyente. Ano pa? Muscle weakness. Guys, kapag ganito naman, kapag ganitong mga manifestation ng mga nakikita, i-stop nyo pa din, i-stop pa din ang lithium and notify your doctor. Guys, huwag kakalimutan na. And the antidote of your lithium is what we call your Diamox or mannitol. Yan. The antidote of your lithium is your Diamox or mannitol. So that is only the coverage of your psychopharmacology in psychiatric nursing for your well-being. Do you have any question, guys? Guys, do you have any question? Please open your cam. Please open your cam.